Magandang umaga sa bawat isa sa atin. Welcome mga kapatid sa ating pong pagsamba sa Panginoon sa umagang ito. At welcome din sa ating pong mga kapwa mananampalataya sa kanilang lugar ng tirahan. At ang ilan sa ating pong mga mahal sa buhay na nasa probinsya, ang ilan ay nasa ibang bansa. At nawa patuloy na datna ng bawat isa sa atin ang mensahe ng salita ng Diyos na nasa mabuting kalagayan at nasa kanyang pagpapala at pag-iingat. Patuloy nating pinupuri ang ating pong Panginoon sa kanyang patuloy na katapatan at kagandahang loob sa bawat isa sa atin. Ngayong umaga po, tayo po ay patuloy na tutunghay sa salita ng Panginoon at ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan ko pong tuloy lang. Ang ibig sabihin po ay tayo po ay magpatuloy lang sa kabila ng napakaraming mga kabigatan at mga pangyayari na naghihila sa atin ng pabalik sa mga bagay na ayaw na nating balikan at kalooban po ng Diyos na yung mga nakalipas ay hindi na po nating lingunin at hindi na po nating balikan. At ang ating pong talata na tutunghayan sa umagang ito ay nasa Kawikaan Kapitulo 4, talatang 25 hanggang sa talatang 27. At nais ko pong basahin po ang mga talatang ito at nawa ang pagpapala ng Diyos ay patuloy po na dumaloy ng masagana at siya po ang mabigyan natin po ng lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Talatang 25, tuminging matuwid ang iyong mga mata sa unahan at ang iyong mga paningin ay maging matuwid sa iyong harapan. Landas ng iyong mga paa ay iyong tuwirin at magiging tiyak ang lahat ng iyong tatahakin. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man, ilayo mo ang iyong paa sa kasamaan. Kawikaan, Kapitulo 4, talatang 25 hanggang 27. Tayo po ay dumako sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin. Amang banal, nagpupuri kami at nagpapasalamat maging sa umagang ito na kami po ay nasa iyong pag-iingat at pagpapala. Salamat po na muli dinala ninyo kami sa iyong araw ng pagsamba upang kami ay patuloy na magpakumbaba sa iyong harapan. Kami ay magpuri at magpasalamat sa iyo. Salamat o Lord sa iyong salita na aming pong tutunghayan ngayong umaga. Salamat po sa iyong kagandahang loob at katapatan, sa iyong pagsustina sa amin, sa magandang kalusugan, sa iyong pag-iingat, sa iyong pagpupuno sa lahat ng aming pangangailangan. Salamat na kami po ay ligtas at nasa iyong pag-iingat. Purihin ka amang banal, nawa ang banal na Espiritu ang siyang magturo, mangusap sa bawat isa sa amin sa pamagitan ng mensahe na iyong inihanda sa pamagitan ng iyong lingkod. Gamitin ninyo po ang iyong lingkod tungo po sa pagpapahayag po ng iyong kalooban. Ibinabalik ko po sa iyo ang lahat ng papuri at ang lahat ng pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen at amen. Tuloy-tuloy lang po tayo mga kapatid at ngayong umaga, harapin po natin ang ating pong kinabukasan, ang mga araw ng bukas sa pamamagitan ng pamamaraan ng ating pong Panginoong Jesus. So sa ating pong encouragement na ikaw at ako ay tuloy-tuloy lang. Una sa lahat, tayo po ay ini-encourage ng Panginoon na sa pagharap natin sa ating bukas, ang unang kaparaanan na nais ng Diyos na matunghayan natin ay makikita natin sa ating pong talata na binasa kanina sa talatang 25 ng Kawikaan talatang 4. Ang sabi po, tuminging matuwid ang iyong mga mata sa unahan at ang iyong mga paningin ay maging matuwid sa iyong harapan. Binibigyan po tayo ng paalala ng Panginoon sa pamagitan ng talatang ito na iwanan natin yung mga nakaraan, lalo't higit yung mga karanasan natin na alam nating hindi makakatulong upang magkaroon po ng iba yung gaan ang buhay natin sa pagharap po sa ating pong kinabukasan. Mga karanasan, mga bagay sa buhay natin na nagiging kabigatan
At ito ay hindi nakakatulong na tayo po ay magaan na magpursigi at abutin ang magandang kinabukasan na inihanda ng Panginoon sa atin. At bagkus yung mga bagay na ito na nakalipas ay nagiging kabigatan. So iwanan po natin ang lahat ng mga ito upang tayo po ay makatutok sa ating pong magandang kinabukasan. Sa ating pong pagharap sa ating pong magandang kinabukasan, marami pong mga bagay ang nagbibigay sa atin po ng distractions, no? Naaalis yung ating pong pagtutok sa mga bagay na nasa unahan at nagiging hadlang upang tayo po ay matuwid na patuloy na mamuhay ayon po sa kalooban ng Diyos. Upang ikaw at ako ay makapamuhay ng isang matatag na uri ng pamumuhay at sigurado po sa mga kaparaanan na ating pong tinatahak, tahakin po natin ang paraan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Sapagkat kung hindi po ang paraan ng Panginoong Hesukristo ang ating pong tatahakin, anumang paraan maliban sa paraan ng Panginoon ay ito ay magdadala sa atin sa kapahamakan o di kaya ay kawalan po ng pagsasakatuparan ng kalooban ng ating pong Panginoon. At higit sa lahat, iwasan po natin na talagang palagi nating balik-balikan yung mga bagay na nangyari sa ating pong buhay nung mga nakalipas. Lalo na yung mga karanasan at mga pangyayari sa buhay natin na alam nating hindi maganda. At may mga ginawa ang tao laban sa atin, may mga nabanggit na mga salita na hindi po maganda sa ating po mga pandinig at posibleng nakakasira sa ating pong personal na buhay. Huwag na po nating balik-balikan yung mga karanasan na ito. Naalala po natin na ang Diyos nung siya po ay nagplano na talagang sirain po ang Sodom at Gomorrah. Ito po ay nakasulat sa lumang tipan. Nagpadala po siya ng anghel ng Panginoon, ng kanyang anghel, upang bigyan po ng babala si Lot at ang kanyang buong pamilya na sila ay maliligtas mula sa pagkasira po ng lugar ng Sodom at Gomorrah. Kasama na po yung kanyang may bahay at ang kanyang mga anak. Ang kabilin-bilinan lamang po ng anghel ng Panginoon kay Lot at ang kanyang buong sambahayan ay sila po ay magtumulin at dire-diretso lang tumingin sa kanilang hinaharap at wag na silang lilingon at titingnan pa muli ang lugar po ng Sodom at Gomorrah. Ito po ay nakasaad po sa aklat po ng Henesis Kapitulo 11 talatang 26. Subalit ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran niya at siya ay naging haliging asin. Nakakalungkot po na sa kabilin-bilinan po ng anghel ng Panginoon na wag nang muling titingin sa nakalipas. Ngunit itong asawa po ni Lot ay instead na tumingin sa kanila pong harapan at magtumulin na talagang layuan ang lugar, ang asawang ito ni Lot ay tumingin pa pabalik. Ang problema ay hindi po yung tingin. Ang problema po ay yung laman ng puso ng asawang itong si Lot. Siya po ay nagnanais na balikan yung uring pamumuhay sa lugar po ng Sodom at Gomorrah. At alam po natin kung anong uring lugar at pamumuhay ang kanila pong naranasan sa lugar po ng Sodom at Gomorrah. Ito po ay punong-puno ng kasalanan na karumal-dumal sa harapan po ng ating Panginoon at nais po na balikan itong uri ng pamumuhay ng asawang ito ni Lot. Kaya nga siya ay tumingin ng pabalik dahilan po na nais po niyang balik-balikan yung mga bagay na kanila pong naranasan sa lugar po ng Sodom at Gomorrah. Ito po ay tinatawag na lifestyle of sin with a desire to go back. So nais po ng asawang ito ni Lot na balikan yung lugar na ito na kung saan alam niya na ito ay namumuhay at lugar ng pamumuhay na saliwa sa kalooban ng ating pong Panginoong Diyos. Ayaw niyang bitawan yung ganitong uri ng pamumuhay. Binanggit ito ng ating Panginoong Hesukristo sa sulat po ni Lucas. Sa Lucas Kapitulo 17 talatang 28 hanggang talatang 33. Ito po ang saad po ng salita ng Panginoon.
Gayon din ang nangyari sa mga araw ni Lot. Sila'y kumakain at umiinom, bumibili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo. Balikan po natin ito. Parang ito ay description po ng nangyayari din sa atin sa kasalukuyan. Sa talatang 29, subalit ng araw na umalis sa Sodom si Lot, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Itong talatang ito ay nagpapahayag na sa pagbabalik muli ng ating Panginoong Kristo, mabibigla na lang tayo kasi ang sangkatauhan ay animo, walang kaisipan patungkol po sa Panginoong Hesus. Ginagawa nila yung kanilang normal na gawain, katulad po ng kain, pag-inom, bumibili, nagbibili, nagtatanim, nagtatayo, walang alintana, walang kaisipan patungkol po sa ating Panginoong Kristo, lalo na sa katotohanan na siya po ay muling babalik. So ano po ang nangyari? Sa talatang 30 ng Lucas Kapitulo 17, gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Yan po ay ang ating Panginoong Kristo. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan na ang pag-aari niya ay nasa bahay, ay huwag nang manaog upang kunin ang mga ito. Gayon din ang nasa bukid ay huwag nang bumalik. Ang ibig sabihin lang po nito, huwag nang balikan. Okay? Ano bang mga bagay na ito na animo napaka-importante at napakahalaga sa tao, ngunit alam natin na ito po ay hindi mahalaga pagdating po sa ating pong relasyon sa ating Panginoong Kristo. Huwag na po nating lingun-lingunin at balik-balikan. Anumang bagay na yan na magiging hadlang, na magiging dahilan ng ating kapahamakan, iwanan na natin. Huwag nating balikan, talikuran na po natin. Huwag nating lingunin ang lahat ng mga ito. At ang sabi ng Panginoon sa talatang 32, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. So nabanggit po ang asawa ni Lot. Ayaw niyang iwanan, ayaw niyang bitawan yung makasalanang uri ng pamumuhay sa lugar po ng Sodom at Gomora. Kaya nga siya ay lumingon sa kanyang iniiwan na ayaw niyang iwanan. So ano nangyari sa kanya? Siya po ay napahamak. Talatang 33, sino mang nagsisikap ingatan ang kanyang buhay ay mawawalan nito, subalit ang sino mang nawalan ng kanyang buhay ay maiingatan ito. Ang ating buhay po, isuko natin sa ating pong Panginoong Diyos. Ialay natin sa ating Panginoon at maiingatan niya ito hanggang sa kaduluduluhan. Anong bagay na yan na humahawak sa atin upang tingnan natin at balik-balikan yung mga nangyari sa nakalipas at ating pong nililingon-lingon? Bitawan na po natin yan. Iwanan natin yung dating uri ng pamumuhay, yung mga buhay na alam natin hindi kaluguran ng Diyos, yung mga bagay na alam nating hindi nakakatulong upang tayo po ay lumago sa ating spiritual na buhay. Yung ating mga practices na alam natin, yung ating pong mga pag-uugali na alam nating hindi kalooban ng Panginoon. Bagkos ito ay nakakasira sa atin, lalo na sa ating relasyon sa ating Panginoong Kristo, wag na po nating lingunin. Iwanan po natin ang lahat ng mga ito at harapin po natin ang magandang kinabukasan na nais ng Panginoon na ibigay sa atin. Ayon sa Mateo, Kapitulo 9, talatang 17, ito po ang sabi po ng salita ng ating pong Panginoon. Matthew chapter 9, verse 17. Hindi rin inilalagay ang bagong alak sa mga lumang sisidlang balat, sapagkat kung gayon, puputok ang mga balat at matatapon ang alak at masisira ang mga balat. Ngunit, inilalagay ang bagong alak sa mga bagong balat at pareho silang tumatagal. Ang ating bagong buhay sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus ay hindi po nararapat na ipamuhay
base sa ating pong nakalipas na uri ng pamumuhay. Hindi po natin pwedeng ipamuhay ang ating buhay sa kasalukuyan para sa Panginoon kung tayo po ay nagnanais na palaging balik-balikan yung alam nating mga pangyayari sa buhay natin na hindi maganda. Huwag na po nating balik-balikan yung mga bagay na ito sapagkat ito po ay magdudulot lamang ng kasiraan. Ito po yung sinasabi po sa kwentong ito na yung bagong alak hindi dapat ilagay sa lumang sisidlan sapagkat ito ay masisira lamang ang sisidlan, mabubulok at matatapon yung bagong alak. Ang bagong alak ay dapat na ilagay sa bagong sisidlan. At ganun din tayo. Tayo na mga bagong nilalang ng Diyos na sumampalataya sa Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, mamuhay tayo ayon sa bagong lakarin at uri ng pamumuhay na nais ng Panginoon. At hindi po natin ito maipapamuhay kung tayo po ay hinihilang pabalik sa mga nangyari, sa mga nakalipas. Ano po yung mga nangyari na yan? Sa buhay mo at saka sa buhay ko. Sabi ko nga kanina, posibleng ito ay hindi magandang mga pangyayari. Posibleng may ginawa ang kapwa-tao na masyadong nakasira sa atin. At minsan hindi natin ito maisa-isang tabi, nais nating magiganti. Ngunit, ang pinakamagandang magagawa po natin dyan, ialay natin sa Panginoon, ibigay natin sa Diyos. Siya ang may kapangyarihan, siya ay banal at matuwid sa kanyang gawa at magagawa po niya kung ano po yung mabuti. Iwanan natin sa Panginoon at huwag na nating balikan, huwag nating kunin. Ialay natin, ibigay na natin ng buong buo. Lucas Kapitulo 9, talatang 62. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Napaka malinaw na paalala ng ating pong Panginoong Hesus. Kung sino daw po yung palaging tumitingin sa mga nakalipas at nasa likuran ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Iwanan na natin yung mga dati. Ngayon tayo ay mga bagong nilalang na ng Diyos. Ipamuhay natin sa bagong uri ng pamumuhay ayon sa kaparaanan ng ating Panginoon. Ano mang mga bagay na nangyari sa nakaraan na hindi mabuti at hindi maganda, kasama na yung ating mga kasalanan, kasama na yung ginawa ng ating kapwa ng mga bagay na hindi mabuti laban sa atin, mga karanasan na hindi maganda, iwanan na natin, talikuran na natin, at tutukan natin yung alam nating napakaganda at napakabuting kinabukasan na inilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin na umiibig sa Kanya. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo maging sa mga panahong ito ng mga kabigatan, pandemic at kung ano pa. Harapin natin ang ating pong bukas sa pamamaraan ng ating Panginoon. At ang unang kaparaanan na magagawa po natin, iwanan ang nakaraan. Tutukan ang kinabukasan sa tulong at biyaya ng ating pong Panginoong Hesukristo. So gawin po natin ito sa patnubay at pagkilos ng Banal na Espiritu at hindi po tayo magsisisi. Isa pang paalala sa bawat isa sa atin, hindi lamang po iwanan ang nakaraan at tutukan ang kinabukasan kung hindi ang pangalawang pamamaraan ng ating Panginoon upang ikaw at ako ay makapagpatuloy para abutin ang kinabukasan na inihanda ng Diyos sa atin ay ang kinabukasan ay mararating natin sapagkat may kakampi sa ating po mga pasanin. Hindi po
tayo nag-iisa. Hindi ka nag-iisa sa pagharap sa kinabukasan. Alam po natin ang ating pong kinabukasan ay maganda po ang ginagawa ng Diyos. Ngunit yung mga mangyayari, hindi po natin batid kung ano po yung mangyayari sa kinabukasan. Ang batid po natin yung pangako ng Panginoon, ang kinabukasan ng tunay na anak ng Diyos ay mabuti at maganda. Ngunit ang karanasan po, patungo po sa magandang kinabukasan na yan, hindi natin batid yung mga mangyayari. Nakakatakot po minsan, nakakakaba, pero ito po ang maganda. Katulad po ni Apostol Pablo, hindi man niya alam ang mangyayari sa mga susunod na yugto ng buhay niya, siya ay nagpursige sapagkat alam niya ang Panginoon na kanyang pinaglilingkuran ay merong gagawing mabuti na ipinagkatiwala sa kanya. Ang sabi po sa mga gawa, Kapitulo 20, talatang 22 at talatang 24, at ngayon bilang bihag sa Espiritu ay patungo ako sa Jerusalem. Ito po yung sabi ni Apostol Pablo, na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon. So binunsuran po siya ng banal na Espiritu ng Diyos na pumunta ng Jerusalem. Pero ito po'y nakakatakot at nakakakaba. Hindi niya alam ang mga bagay na mangyayari sa kanya sa lugar ng Jerusalem. Kaya nga sa talatang 24 ang sabi niya, ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili. Ang ganda ng kanyang tugon. Hindi niya itinuturing ang kanyang sariling buhay para sa sarili lang niya. Ang kanyang buhay ay para sa misyon at adhikain ng Diyos na ipinagkatiwala sa kanya. Kaya nga, siya ay makakapagpatuloy. Hindi man niya alam kung anong mangyayari sa kanya sa kinabukasan sa lugar po ng Jerusalem, siya ay nagpatuloy na naglakbay papunta doon sapagkat alam niya, kasama niya ang Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay nagbigay sa kanya ng isang misyon at layunin. Ito po yung kanyang pahayag. Upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Ito yung nagbunsod sa kanya, ito yung nagbigay sa kanya ng tapang at malakas na kalooban. Bagamat hindi niya alam kung ano mangyayari sa kinabukasan sa lugar ng Jerusalem, ngunit merong ipinagkatiwala ang Panginoong Hesukristo sa kanya na misyon at ministeryo, at yan po ay ang pagpapahayag, pagpapatutuo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. At yan po ay ang kaligtasan kay Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Bagamat ang pagtutok sa ating kinabukasan minsan ay nakakapagdulot ng pangamba sa atin at minsan ay pagkatakot, ngunit gayahin po natin ang tugon ni Apostol Pablo. Alam ko merong ginagawa ang Diyos na mabuting gawain at ako ay kanyang kasama. Siya ay aking kakampi sa misyon na to, sa tungkulin na ito. At hindi niya ako iiwanan at hindi niya ako pababayaan. Ang sabi sa Juan, Kapitulo 16, talatang 33, sa sulat po ni Apostol Juan, ang sabi po niya, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa pagharap natin sa kinabukasan, may kakampi po tayo sa mga alalahanin na ito, sa mga pangamba na to, sa mga pasanin na ito. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Kristo at siya ang magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan, maging sa gitna na ito ng kabigatan, ng mga pasanin. May kakampi po tayo, may kasama po tayo, walang iba kung hindi ang ating Panginoon na handa na magbigay po ng kapayapaan. Sabi po sa bandang gitna ng talata, sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig. Makakaranas po tayo ng mga pasanin sa buhay na to.
Maging sa araw ng kinabukasan, hindi po tayo exempted sa mga kabigatan at mga pasanin. Salamat sa Diyos. Ang kakampi po natin ay nagpahayag. Sabi niya, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Meron tayong kakampi na nagtagumpay sa sanlibutan na ito na ating ginagalawan. Meron tayong Panginoon at tagapagligtas na nagwagi at ang kanyang tagumpay na to ay tagumpay din ng bawat isa sa atin. Ipinakita niya yung kanyang tagumpay sa pamamagitan ng pagtatagumpay niya laban sa kamatayan. Siya ay buhay at nagtagumpay siya sa kamatayan. Hindi siya nanatili sa libingan, siya ay nabuhay na mag-uli upang ikaw at ako na sumampalataya sa Kanya at tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ay magtatagumpay din naman maging laban sa kamatayan. Oo, kukunin tayo ng Panginoon physically, ngunit ang ating spiritual na buhay at ang ating kaluluwa ay buhay sa Kanyang presensya. So kung titingin tayo sa dako paroon para sa ating kinabukasan, mararating po natin ang ating kinabukasan hindi sa sariling lakas, kung hindi sa katotohanan na meron tayong kakampi sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo na nagtagumpay laban sa sanlibutan na ito. Kaya nga sa Lumang Tipan, ang pahayag po ni Haring David sa kanyang sulat sa mga awit, Kapitulo 37, talatang 25, ako'y naging bata, ang pahayag po ni David, at ngayoy matanda na. Gayon may hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan, ni ang kanyang mga anak ay namamalimos ng tinapay. Mga kapatid, magtatagumpay tayo. Anuman ang maranasan natin, magtatagumpay tayo at mararating natin ang magandang kinabukasan na inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin sapagkat may kakampi po tayo sa katauhan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. At masasabi po natin kasama ni David, kasama ni Apostol Pablo, na ikaw at ako ay pinaging matuwid ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagiging matuwid ni Kristo Jesus na ating Panginoon na tagapagligtas. Kaya nga hindi niya tayo kailanman pababayaan. At ito ang maganda po, pati na ang ating pong sambahayan, ang mga anak natin ay hindi niya pababayaan. Magtapat ka sa Panginoon. Mamuhay ka ayon sa kanyang katuwiran. Ang pangako ng Panginoong Diyos, hindi kita pababayaan, pati na ang iyong angkan at ang iyong mga anak ay hindi mamamalimos ng kanilang mga pangangailangan. Magtapat tayo sa ating Panginoong Diyos. Siya po ay kakampi natin sa lahat ng panahon, lalo na sa panahon po ng pasanin at kabigatan. Isa pang bagay na kakampi po natin sa ating pong pagharap, sa ating pong kinabukasan na ating pong mararating, dahilan sa kakampi natin ang ating Panginoong Hesukristo at kakampi po natin ang church. May kakampi po tayo dito sa lupa, ang Panginoong Hesus at ang ating pong church. Sa URFBC, ikaw at ako ay member po ng local church. At ang URFBC ay katuwang mo, kakampi mo, sa pagharap po ng mga pasanin upang marating po natin ang ating magandang kinabukasan. Kayo po na hindi po member ng URFBC, kung saan po kayo nabibilang na simbahan, na church, na Bible-believing church, simbahan po na nag-aaral ng salita ng Diyos at tunay po na nangangaral ng salita ng Diyos, doon po kayo, sapagkat kakampi po na ninyo ang church. Kakampi po natin ang church, mga kapatid, sa URFBC. At kung kayo po ay hindi pa po nabibilang sa isang Bible-believing na church, sa tulong at biyaya ng Diyos, ipanalangin ninyo na gabayan kayo na maging kabahagi at kabilang po sa isang lokal na iglesia. Ang sabi po sa mga taga-Epeso, Kapitulo 2, talatang 20 hanggang 22, tayong mga mananampalataya ay katulad ng gusali na ang mga haligi ay ang mga apostol at mga propeta. Ikaw at ako
ay kabilang po, member po tayo ng mga mananampalataya sa simbahan. Na ang mga haligi nito ay ang mga apostol at ang mga propeta. Ano ibig sabihin po nito? Ang mga propeta ay ang mga naisulat sa Bible, lalo na ang lumang tipan. Ang mga apostol, ang kanilang mga sinulat sa bagong tipan. So ang ibig sabihin nito, ang mga haligi ng simbahan ay ang salita ng Diyos, ang Biblia. Kaya nga ang sabi ko, kung magiging member ka rin lang naman sa isang church, piliin mo na yung church na nagtuturo talaga ng Biblia, ng salita ng Diyos at tunay na turo, hindi po yung liko-liko na turo. Okay? Ang haligi po ng church ay ang Bible, mga apostol at mga propeta. At ang pundasyon nito, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang ating Panginoong Hesukristo at ang tungkol sa Kanya ay nakapaloob din sa salita ng Diyos, ang Biblia. Talatang 21, sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay. So kung ikaw ay walang personal na relasyon sa Panginoong Kristo, hindi po kayo magiging kabahagi sa isang church. Yan po ay nag-uumpisa lamang sa iyong desisyon na sumampalataya, magsisi sa iyong kasalanan, tanggapin sa pananampalataya si Kristo Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng bahagi ng simbahan o ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay, nagkakaroon po ng relasyon. Ikaw at ako na tunay na mananampalataya ay magkakapatid dahilan kay Kristo Jesus na ating Panginoon na tagapagligtas. Nagkakaugnay-ugnay na nagiging isang banal na templo ng Panginoon. Ikaw at ako ay templo ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo na siyang nananahan sa bawat isa sa atin. Talatang 22, at dahil kayo ay na kay Kristo, bahagi na rin kayo nitong gusaling itinatayo, kung saan nananahan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Mga kapatid, ang simbahan po ay tahanan ng Diyos. Ikaw at ako ay pinananahanan ng presensya ng makapangyarihang Diyos. At ang iglesia, ang church na to, ay katuwang ng bawat isa sa atin. Sa pagharap at pagsakatuparan ng magandang kinabukasan na inihahanda ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Huwag pabayaan ang church. Patuloy natin ipanalangin na nawa ang URFBC ay magkaroon muli ng pagkakataon na tayo po ay magkaroon ng pagsasama-sama sa pagsamba sa Panginoon sa lugar na kung saan kanyang itinatalaga sa bawat isa sa atin. So ang simbahan po ay katuwang po ng bawat isa sa atin sa ating pagharap tungo po sa paghawak at pagkakaroon ng katuparan ng magandang kinabukasan na inihanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang sabi po sa aklat po na isinulat ni Mateo sa kapitulo 16, talatang 18, at sinabi ko naman sa inyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Kakampi natin ang church. At ang church ay hindi kailanman mahadlangan ng impyerno, ng Hades. Hindi magtatagumpay anumang gawain ng kasamaan laban sa iglesia, laban sa church. At ang church na to ay tunay na magtatagumpay. Kaya nga, ang ating magandang kinabukasan ay makakamta natin dahilan po sa meron tayong mga kakampi at katuwang sa pagsasakatuparan nito at paghawak nito para sa ating kinabukasan. Ang Panginoong Hesus kakampi mo, Diyos na buhay at makapangyarihan. Ang simbahan na pinananahanan ng Diyos ay kakampi natin. Hawakan po natin, i-claim po natin yung katotohanan ito. Kaya nga mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo. Huwag tayong bibigay, huwag tayong titigil, huwag tayong aayaw. Matatapos ang mga kabigatan at mga pasanin na ito at magtatagumpay tayo sa ating magandang kinabukasan sa ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, tuloy lang. Harapin ang bukas
sa pamamaraan ng ating Panginoon. Iwanan ang nakaraan, tutukan ang kinabukasan. Lucas Kapitulo 9 talatang 62, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, walang sinumang hahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Nawa maging karapat-dapat po tayo sa kaharian ng Diyos. Huwag nating hayaan yung mga nakaraan at nakalipas, lalo na yung mga hindi magaganda, ang maging hadlang. Tutukan po natin ang ating kinabukasan. Pangalawa, kinabukasan natin ay mararating sapagkat may kakampi sa pasanin. Sino yung kakampi natin? Ang sabi sa John 16:33, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Kakampi natin ang Panginoong Hesukristo. At kakampi po natin ang iglesia, ang church, ang URFBC, tayo po ng mga mananampalataya. At kayo na nakakarinig ng mensahe ng salita ng Diyos ngayong umaga, mapabilang nawa kayo sa isang lokal na church sapagkat yan po ay instrumento ng Diyos upang makapagpatuloy tayo sa mundo na to na pinagtagumpayan ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin po tayo. Panginoon namang banal, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na muli kami ay inyong palakasin at patatagin, na magpatuloy lang kami sa kabila po ng pandemya, ng mga pasanin, ng mga kabigatan na aming nararanasan sa kasalukuyan. Salamat sapagkat ang kinabukasan na inihanda sa amin ay napakabuti at napakaganda. Tulungan ninyo kami na hindi namin balik-balikan yung mga hindi magandang nangyari ng mga nakalipas sa buhay namin. Iwanan na po namin, ialay na po namin sa iyo, Panginoon, once and for all, at talagang kami ay tumutok sa aming kinabukasan. Sapagkat ang kinabukasan na inihanda sa amin ay aming pong makakamtan, sapagkat kayo ay aming kakampi at merong church na kabilang kami na katuwang namin sa pagharap po ng lahat ng mga ito. Binabalik namin sa iyo, O Diyos, amang banal, ang lahat ng papuri at ang lahat ng pasalamat. Ipinagtatagubili namin ang bawat kapatid sa URFBC, mga kapwa namin mananampalataya at manggagawa. Nawa ang iyong pagpapala, nawa ay patuloy na dumaloy. Balutin ninyo kami ng iyong makapangyarihan at banal na presensya. Iligtas ninyo ang mga kaluluwa ng mga kababayan namin, kakilala namin, mga mahal namin sa buhay. Ang aming bansa, Lord, ikaw ang gumawa at kumilos na ang bansa na ito ay magkaroon po ng pagkatakot sa iyo, Panginoon. Salamat po. Pagalingin ninyo ang mga nasyon, ang buong mundo, mula sa sakit na ito ng COVID. Panginoon, ang iyong biyaya at ang iyong kaawaan nawa ay patuloy na bumalot sa bawat isa sa amin. Salamat po, Amang Banal. Binabalik ko po sa iyo ang lahat ng papuri at ang lahat ng pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Amen at amen at amen. Maraming salamat mga kapatid at pagpalain po tayo ng ating pong Panginoong Diyos.